Mga kadang, ating mga paa ay mahalagang bahagi ng ating katawan dahil ito po ang ginagamit natin para tayo ay makapaglakad at makapunta sa iba't ibang lugar. Pero paano kung may mga nararamdaman tayo sa ating mga paa o yung mga nakikita tayo dyan na nagiging dahilan para tayo ay mahirapan maglakad o kaya nahihiya tayong ipakita ang ating mga paa tulad ng kalyo, yung ingrown, Naku. at marami pang iba. Oo, yung ingrown kapag nagkaroon ka Masakit niyan, yan. super May sakit. ganyan ako before, Diba? pero wala na siya. Napakaliit na bagay pero napakasakit. Sakit. Oo, kaya ano ba ang pwedeng gawin para maiwasan na magkaroon ng mga ganitong problema sa ating mga paa? At ano po ang treatment kung sakaling meron tayo nito? Ayan ang mga tanong na kailangan sagutin ng ating bisita na si Doc Ana Rosel Reyes Ramos, isang dermatologist. Hello, Doc. Good morning. Hi, good morning. Good Morning, morning, Doc. Fia. Good morning, Miss Welcome Emma. back. Yes, and Bati good ka morning muna. mga kada. Okay, Doc, ano po ba yung mga common problems na na-encounter natin when it comes to our feet? Okay, so sa ating mga paano na palagi nating ginagamit sa paglakad, lagi tayong minsan nakapaa, naka-shoes, no? So yung paa natin very prone siya sa trauma, tsaka sa mga problema sa balat. No? Yes. So, isa dito, syempre, problema din sa kuko pala, no? Oo. So, pwede rin yung mga fungal infection, warts, kalyo, ingrown, like yung nabanggit nyo kanina, mga ulcer, no? Iba't ibang klase ng ulcer sa paa. Pwede rin. Okay, ano ba, Doc, yung pinakamagandang paraan para first to prevent all those things that you said? Para hindi tayo magkaroon ng ganun. Okay, so una, syempre, kailangan protektahan natin palagi yung ating paa, no? So, kailangan magsuot tayo palagi ng fit, yung tama lang yung fit na sapatos. Palagi nating magsuot din naman ng shoes, hindi naman pwede na walang protection yung paa natin. And then, always keep area dry and clean, no? Huwag magsusuot ng basang medyas, minsan nangyayari yun, no? O kaya pagka nabasa na ng pawis, huwag hahayaang nakakulob lang siya doon. O kaya pag nabasa yung paa natin, huwag natin siyang hahayaang nakababad the whole day. Yung kalyo, dun ako sa kalyo magtatanong, Doc. Sabi nila yung kalyo parang nagiging protection mo na rin siya. Kasi di ba yung iba parang tinatanggal mo na. Ito, tama ba yun? Yung thinking na parang protection mo na rin yung kalyo? Okay, so yung kalyo parang protection siya nung balat natin. Bakit ba tayo nagkakakalyo? Una sa lahat, no? Nagkakakalyo tayo kasi hindi tama yung fit ng sapatos na sinusuot natin or palaging natotraumatize yung area na yon nung balat. So, ang nangyayari, yung balat mo, magpapakapal siya ng magpapakapal kasi tinotraumatize mo nga siya ng tinotraumatize eh. And sa pagpapakapal niya ng pagpapakapal, lalong sisikip din ng sisikip yung pakiramdam nung sapatos mo, 'di ba? So, yung tendency, lalo din siyang kakapal Lalaki. pa ng kakapal. Tapos pag kinutkot mo, para siyang cycle. Matotraumatize siya lalo, magpapakapal siya ulit. So, we should just leave it alone, Doc, pala. Yes, and siguro... Kasi when you go to, let's say, a place and then you get foot spa, yun yung una nilang tinatanggal. So, this is not advisable pala. Siguro yung too often, hindi siya advisable din. Tsaka kung pwede, wag nyo na lang siyang ipakayod, ipakuskos ng bonggang-bongga, ganyan. Tsaka better pa din, syempre, avoidance ng pagsusuot ng ill-fitting na sapatos. When we say ill-fitting, this is because it's too tight or too loose? Both pareho pwede, no? Kasi pagka hindi maganda yung fit ng shoes mo, meron kang area na magsasuffer. So pag, kunyari, sa harap, too tight siya, no? So ito yung areas na magsasuffer. Pero It's your pinky toe and your big toe. Oo, Tama pag ba? too loose naman, syempre, prone ka din na magka-blisters dun sa area na parang magko-compensate, dun siya masyadong nag-fit. Di ba, kunyari, naka-high heel ka, tas medyo maluwag, yung paa mo, it tends to go forward. So, yun yung area naman na nagsasuffer. So, May kalyo na talaga Oo. dyan, Doc. Dahil Saan? sa high heels. Sa harap. Sa harap. Doon sa toes. Oo, sa toes. Kasi yun yung parang nagiging, di ba, nagsastop siya. Friction. Oo. Okay. Doc, paano naman
iwasan tong mga ingrown toenails na to? Ayan, ingrown, isa din siya sa mga sakit, no, or kondisyon ng nail na nakukuha natin kasi ill-fitting din yung most common cause, no? Palaging naiipit yung area na yon. Pangalawa, mali yung paggugupit natin ng kuko. Tayo kasi, no, mahilig magpa-manicure, tapos Pedicure. palinisan naman yung gilid. Tapos, di ba, pinapatanggal natin yung kuko sa gilid. Mali pala yon. Actually, ako din, natutunan ko yan, derma na ako. Dapat pala, yung area na yon, wag mong ipapatanggal. Kasi pag pinatanggal mo siya, ang tendency is tutubuan ng laman doon sa area kung saan mo pinatanggal yung kuko. And yun yung nagkukos kung bakit ang sakit niya. Tapos ang tendency, babalik ka ulit, papa-manicure, pedicure ka ulit, papatanggal mo ulit. And kadalasan yung space na yon, habang patanggal ka ng patanggal, pabaon ng pabaon din Oo yung nga, next kaya pala time. yung nail bed nagiging deep na Oo. after time. Tapos Yes. paliit ng paliit yung nail. Yes, nagiging pincer nails na siya. So yung dapat tawag pala natin. hindi pinapatanggal yun. Hindi pinapakat yung gilid. Hindi Yes. na maganda yung manicure mo, pero at least Ano ka Hindi ka naman? Oo. ng Okay lang yun. pain, di ba? Huwag mo na alalahanin yun. Yung Doc? warts. Ito, Oo, dito ako yes. na ano. Oo. May warts pala. Yes. Yung warts kasi, isa siyang uri ng viral infection. No? So ito, nahahawa siya. And when we say viral infection, pag nasa iyo na siya, pwede siyang, kunyari kahit ipa-burn mo siya, ipa-cautery mo, no? Pwede pa rin siyang bumalik-balik. Kasi infection nga siya. Pag humina yung immune system mo, pwede siyang magkaroon ulit. No? So, usually, nahahawa siya skin-to-skin contact. So, pag meron kang kakilala or may nakita ka, merong warts, syempre, iwasan na lang yung Layuan skin-to-skin sila. contact. Yun. Yun. Tapos, pag meron kayong warts, huwag nyo siyang, marami akong patients, no, ganito, they tend to clip it, kinukotkot, o kaya sinusunog. Kesa po gawin nyo yon, magpunta na lang po sa pinakamalapit na dermatologist sa inyo para tama yung pagtanggal. Tsaka kailangan kasi maalis mo. May maiwan ka lang isang viral cell, dadami sila ulit, parang Anong malalang cauliflower. pwedeng mangyari aside from dadami sila, Doc? Bukod sa pagdami, syempre pwede siyang magkaroon ng secondary infection. Tsaka yung warts kasi, may certain strains ng virus na to, no, na pwede siyang nagkukos ng skin cancer. So, wag natin siyang pabayaan. Doc, paano yung mga kada nating may athlete's foot? You were telling me that this is fungal as well, Yes, diba? yes. Ano bang nagkukos nito? Excessive sweating. That's why it's called athlete's foot? Pwede. Pwede, no? Actually, athlete's foot, kasi naging common nga siya sa mga athlete. Bakit? Kasi ang athletes, laging kulob yung paa. Tapos pawis na pawis sila yan kasi yung marami sa kanila yung main na part ng katawan na ginagamit nila, no? And sabi ko nga, di ba, yung fungi, yung amag sa balat, love niya kasi yung moisture, nutrition niya yon. Siyempre, ano bang mangyayari pagka ninutrition mo yung organism? Yung tendency is, dadami sila. No? So, ito yung tinatawag natin sa English na ano, no? Tawag dito, tinea pedis. No? So, athlete's foot. Meron ding iba't ibang klase pa niyan, pero in general, ano siya, fungal infection sa paa. And then, how do they treat that? Siyempre, first, of course, you have to consult your dermatologist. We will give you, of course, antifungals. Antifungal powder ba yun? I remember It depends. a long time ago, people used to put foot powder. I remember, like, my dad used to do that. Yes, pero meron Advisable kasing, ba yun? oo, ginagamit pa Pwede rin naman. natin siya until now, pero may tamang way ng paggamit. Hindi siya yung, sige, Lagay lang. magsasapatos ako, lagay ko dyan. Hindi. Siyempre, always, more than the cure, it's always prevention. So, prevent mo kung paano dadami yung mga fungi sa paa mo. So, keep area dry and clean. Tanggalin mo yung moisture and tanggalin mo yung sweat. Sweat kasi is acidic. Acidic pH, gustong-gusto yan ng mga fungi, no? So, pinopromote niya yung environment nila. So, paano yung tatanggalin, Doc? Halimbawa, atleta nga sila. They have to wear sneakers.
for most of their days and lives. Yes. So, ganito yung lagi kong ina-advise sa patient ko, no? So, hindi naman po natin yan pwedeng tanggalin sa buhay ninyo, no? Kasi yan po ang inyong kabuhayan. Pwede po ang gawin natin, as soon as matapos po ang inyong trabaho or as soon as matapos yung ginagawa po ninyo, tanggalin na po muna ang medyas, ang sapatos. Kung pwede po, towel dry or wash the area. Isa pa sa mga concern nila kasi palagi is, Dok, paano yan? Mapapasma ako. Oo. Isa pa yan, tinanong din ako before niyan, ano ba yung English ng pasma? Wala. Walang English yung pasma. Sa atin lang mga Pilipino. So, just take a short, cool bath and then wash mo yung area, keep the area dry and clean. Okay na. Walang translation because it's not true. Possibly, it's not true. Kasi parang tinry ko din siyang hanapin. Ano ba yung English ng pasma? Parang wala talaga din ako mahanap. Walang scientific So basis. tayo na naman yung gumawa. For pasma. Pero ano ba, Doc? Hindi naman ibig sabihin na kapag nagpapawis ay medyo may kakaibang amoy na siya pasintabi po sa mga kumakain. Meron kasing certain people, medyo may dumadaming uri ng mikrobyo doon sa area, no? So pagka may ganong bacteria, medyo nag-iiba yung amoy ng sweat. Dinedegrade kasi nila yung component na yon na medyo kakaiba yung amoy, no? Pero May hindi chemical. Hindi naman lahat. Pero paano matitreat yon ng mga kada natin if may kakaibang smell nga? Okay, so pagka merong kakaibang smell, again, bago kayo gumamit ng kahit na anong agent, better magpakonsulta pa din kasi baka mamaya ibang entity naman to, no? Pero suffice to say, pwede niyong keep area dry and clean. Tapos kung meron kayong mga antiseptic sa bahay or antibacterial soap, pwede rin naman. Pero ang masasabi ko, better ikonsulta nyo na lang muna. Kasi baka may kakaibang kaakibat na pala yon. Yes. Doc, yung mga kids ko, they love to go around barefoot. May problema ba tayo kung lagi silang barefoot? Inside the house naman. Okay, if it's inside the house, tapos sure naman po na nalilinis yung floor, okay lang din naman, just make sure po na yung physical trauma, kasi kunyari may mga toys sa floor, ganyan, so pwede silang masugatan. Pero kung kunyari they go outdoors nang barefoot, ang pwede nating makuha kasi dyan kasi yung mga worms, pwede kang magkaroon ng mga hookworm infection, ganyan, strongyloides. Yun. Pero di ba pag nung mga bata tayo sinasabi ng mga tatanda, naku, malamig yung semento, magchinelas ka. Again, yun yung tungkol sa pasma kasi. Di ba? Sabi niyo mapapasma ka. Pero Connected din. Pero sabi nga nila ngayon, di ba, there's a healing that comes from grounding. Yes, grounding. When you step barefoot on Nature, di ba, sa soil? on soil or on grass. ako hindi ko No pa scientific na-try. basis. Pero ako, Anecdotal pa lang ito at social media, occurrence pa lang ito. Kaya, Doc, maraming salamat. Any final advice, words of advice to our kadas about taking care of their feet? It's probably the most taken for granted na part ng Body. katawan natin, but it's the most hardworking. Yes, true. Kaya ang masasabi ko lang, ingatan po ang ating mga paa, no? Napakahirap pong mabuhay nang wala yung mga paa natin. So, protektahan po ang inyong paa, magsuot po ng tsinelas o ng sapatos, and wag niyo pong papabayaan ang inyong mga paa. Yeah. Thank you, Doc. At saka, Doc, when we buy shoes ba, how much allowance should we actually leave para ito ay Comfortable. acceptable? Siguro, case-to-case basis, kung ano yung maganda yung fit sa paa mo, yung ako kasi usually Kasi bago dapat ko hindi din gumagalaw. Yes, bago ko inside the din shoe. malaman. Minsan 'di ba sabi nila sobrang comfortable, sobrang soft, pero pag ako yung nagsuot, iba yung fit. Alam ko meron ng certain brands ng shoes, they would ask you to parang titingnan nila yung form ng paa mo, tapos ipapa-fit sa'yo. Siguro best yung mga ganun pa din. Okay.
Okay. Maraming salamat, Doc Ana Rizel Reyes Ramos, our dermatologist, for joining us today for consultations. Doc, please remind them again kung paano po kayo ma-reach. Okay, so hi again, I'm Dr. Ana Rosel Reyes Ramos, a board-certified dermatologist. And you can follow me at my page, dhoutartstin.dermatologist, and Dr. Montano Ramos, General Hospital Dermatology Clinic. And you can also search for dermatologists from the Philippine Dermatological Society, no, in our website. Thank you very much. Doc Ana. Thank you. po. Salamat po. At mga kada, kapag tayo ay may naramdaman na po na hindi maganda sa ating mga paa, huwag na po itong ipagwalang bahala. Magpakonsulta agad po sa doktor para problema ay maagapan agad at hindi na lumala para tuloy ang gala. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.